Marami ang bumabatikos, marami rin ang bumabastos dahil ang buong akala nila ay wala nang ibubuga ang former 3 Division World Champion Janriel Casimero, Cuadro Alas, angas ng Pinas. Matapos nga po ang naging technical draw na laban po nito kay Iguni na isang Hapon ay tila ba minahina at wala na raw ibubuga ang sinasabi nilang palaos na si Cuadro Alas. Ngunit tila marami ang bumaliktad ang huthot ng bunganga matapos ang isang kagimbal-gimbal na performance na pinakita nito na siyang nagbigay ng panibagong kilabot sa halimaw ng Japan na Oya Inoue. 少しフェイントを入れました。サンチェス、そこに対して三谷、サンチェス、カシメロの左が火を抜いた。Ultimo, ang mga bumabatikos sa kapwa Pilipino ni Cuadro Alas ay tila ba napanganga na lamang at tinawag na immortal si Casimero dahil hindi po nila inaasahan na lalong lumakas at tila ba walang kamatayan ang puwersa na pinapamala si Cuadro Alas. Janriel Casimero, sinuwerte lang. Professional, sa aming usapan, hindi katulad ni Janriel Casimero na unprofessional. Ito lamang po, Oktubre ng ika-13 taong kasulukuyan ay tila ba ginawang buhay na punching bag ni Casimero ang maangas at kilabot sa super bantamweight na si Saul Sanchez. Halos mangisay at mawala sa ulirat ng ilang segundo matapos itong matikman ang suntok ng isang halimaw na kalabaw. カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、おお、いきなりいった、ぐらついた。あとしかし右を入れた。手をついたかどうだ。ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いや、さすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョンリエル・カシメロ。まあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。ナイスジャブ、ジャブ、ここで左のフック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して左、サンチェスも返した。左カシメロの左が火を抜いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか。うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか。仕留めに来る。サンチェスしのげるか。防戦一方か。いや返す。いいですね。返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ここはタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いや、まだ効いている。今のクリンチャー、サンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。止めた。Nagkagulo po ang buong Pilipinas at halos hindi magkaumayaw ang mga taong nagbibigay ng impormasyon kung papaano po nila mailalarawan ang panalong siguradong hindi malilimutan sa kasaysayan ng boxing. Sanchez mo kasta! Sanchez mo kasta! Sanchez mo kasta! Kaya naman dahil dito ang dating lumalait at hindi sumusuportang kapwa Pinoy ay tila ba nakikiangas ng Pinas at nakikisalo sa tamis ng tagumpay at nagsasabi na rin ng proud to be Pinoy. Kupal lang ang datingan. Totoo nga ang hinala ko. Hindi ako maaaring magkamali. Isa ka nga palang kupal. Kupal ka ba? Kaya naman, sa darating na taong 2025 ay siguradong maraming oportunidad at maraming magbabago sa pagtingin sa angas ng Pinas. At ang sentro ng oportunidad na ito ay nakatuon po sa halimaw ng Japan na Oya Inoue dahil tuluyan na nga pong lumalapit ang katupasan nito sa pamamagitan ni Cuadro Alas. Ngunit ang isang malaking tanong, tuluyan na kayang papalag ito o lalo lamang itong matatakot? Sa punto na ito mga master ay mahahalata na po ng buong mundo na totoong takot nga po ito kung sa susunod na taon ay hindi pa rin ito papalag
at mananatiling bulag sa hamon ng tunay na katapat nito sa larangan ng boxing. Sa bagay mga master ay hindi na po ito bago sapagkat kung maalala nga po natin ay muntika na po sanang maglaban ang dalawang ito, ngunit hindi nga po ito natuloy at ang nakalaban nga po ni Casimero ay ang tigasin ng bansang Ghana na si Duke Maika na kung matatandaan nga po natin ay gulpe de alimpungatan ang inabot kay Cuadro Alas. Ni Cuadro Alas kay Duke Maika ay nagsimulang maging pipe at bulag sa hamon ang halimaw ng Japan dahil ultimo ang matandang promoter nito na si Bob Arum ay alam ang sasapitin ng bata niya kung si Cuadro Alas ang makakatapat nito sa ibabaw ng lona. Mas tumindi pa ang takot ni Inoue nang lamunin at putulin ni Casimero ang ulo ng kababayan nito, si Ryo Akaho taong 2022. Kaya naman, ang matandang hukluban ay matindi ang proteksyon na binibigay sa kanyang sisiyo na alaga. Pinagmumukha po nilang walang kwenta at mahina si Janriel Casimero nang sa ganon ay hindi magkrus ang landas ang bata niyang si Naoya Inoue at ni Cuadro Alas. Ngunit sadyang tadhana na po ang nagdidikta sa nalalapit na laban ni Naoya Inoue at Janriel Casimero. Sa punto na ito, ay malapit na pong mahuli sa bitag ang halimaw at wala na po itong magagawa kundi pumalag kay Cuadro Alas. At sa punto na ito, si Casimero na po ang magsisilbing katapusan at huling hantungan ng halimaw ng Japan. Kaya naman mga master, asahan po natin na sa taong 2025 ay magtutos at tuluyan na pong maghaharap sa lona itong si Cuadro Alas at Naoya Inoue. Matapos nga po ang isang impresibong pagwasak ni Casimero noon sa kababayan ni Naoya Inoue na si Kenya Yamashita. And you can see that the bleeding is really bothering Kenya Yamashita. Kaya nga medyo si Casimero matras. Another nice uppercut. Uh-oh. Wala na. Yep. Wala na. Yun na. Wala na. Wala na. Wala na. Sama ng tiklog. Oh, this is messy. No legs. Fatality. No legs. Please. Peligroso yan. Napuruan pa ng... Ay dahil nga po dito ay nabigyan nga po ng pagkakataon si Cuadro Alas upang lumaban sa isang title match kontra sa kilabot na knockout artist ng Mexico at binansagan sa alias na The Cobra dahil sa malakamandag na dulot ng mga kamao na ito. Ito'y walang iba kundi si Ricardo Espinosa Franco. Sa laban na ito ay didepensahan ni Ricardo ang hawak nito WBO Bantamweight Interim Title mula sa kababayan natin na si Cuadro Alas. Pero bago po natin pag-usapan ang magiging bakbakan ng dalawa, sa mga di po nakakaalam, bago pa man po ito makalaban ni Casimero ay nagtala po ito na nakakakilabot na 13 sunod-sunod na impresibong panalo. Ang matindi pa dito mga idol ay isa lamang po ang maswerteng nakatawid sa desisyon. Lahat po ng mga ito ay brutal na winasa mula sa makamandag na mga kamao ni Ricardo Espinosa. May kartada noon si Espinosa na 23 na panalo at 20 sa mga ito ay tinapos sa pamamagitan ng mabisang knockout mga idol. Mayroon lamang itong 2 talo at mayroong nakakakilabot na knockout percentage na nagtala ng 73.33% knockout ratio. Taong 2018 naman mga idol ay naging Latino WBO Bantamweight Champion din po ito. Kaya naman, masasabi mo talaga na isa ito sa pinakamahirap na boksingero na makakaharap ni Cuadro Alas.
At eto na nga po mga idol, sa mismong laban, ang makamandag na si Ricardo Espinosa ay mistulang naging bulate. Dahil sa umpisa pa lamang po ng bakbakan ng dalawa, ay makikita po natin na nangingibabaw talaga ang lakas ng pambato nating makunat pa sa espalto na si Cuadro Alas. Sa round 3 naman mga idol ay mas lalong naging agresibo at tila mabangis na layon na si Casimero. Halos saluhin na ni Ricardo ang mga malalakas sa patama ni Casimero. Pero bibilib ka rin naman talaga sa pambato ng Mexico dahil makunat din ang pagmumukha nito na kahit pa nga tinatamaan ng mga solid ay nagagawa pa rin itong sumabay sa round 3 kay Casimero. Ngunit wala pa rin talagang tatalo sa hari ng kunat ng pagmumuka na si Casimero. Nang sumapit po kasi ang round 6 mga idol, dito po ay bumagay na ang pagmumuka ng Meksikano. Matapos po tamaan ang isang solid na right hook ni Cuadro Alas. Baksak ang Meksikano mga idol. Pero bibilib ka rin talaga sa fighting spirit ni Ricardo mga idol. Di nakataka-taka dahil isa itong dugong Meksikano. Bagamat bumaksak ito sa round 6, sa mga sumunod na rounds ay nagawa pa rin itong makabawi kay Cuadro Alas. Ang problema nga lang, bali wala po talaga ang mga suntok nito sa pagmumukha ni Casimero. Umabot pa ng round 12 ang bakbakan ng dalawa mga idol dahil sadyang matigas din po talaga ang tinaguriang The Cobra ng Mexico. Ngunit sa rounds na ito, dito po ay tinapos na rin po ni Cuadro Alas ang laban. Matapos nga pong itigil na ng referee ang laban dahil halos di na kayanin ni Ricardo ang malalakas na suntok na pinapakawalan ni Cuadro Alas. Matapos nga pong wasakin at tapusin ni Cuadro Alas ang pinuno ng mga batang tirador ng kaning bahaw at bugok na itlog at binansagan na the Japanese headache na si Ryo Akaho. Dahil nga po dito ay muling kuminang at pinag-usapan muli sa mundo ng palakasan ang angas ng Pinas, Janriel Casimero, ang nag-iisang boksingerong may muscle sa muka dahil sa kunat ng pagmumukha nito.
Dahil sa sobrang kasikatan nga po ni Casimero, 6 na buwan lamang po ang nakalipas matapos ang pagwasak po nito kay Akaho, ay muli itong nagkaroon ng isang malaking laban. Sa tagpo na ito mga master ay isang title match ang naikasang laban kay Casimero. Ang susunod po kasing makakalaban nito ay ang may hawak ng WBO Global Bantamweight title at sinasabing kasing lakas nga po ni Taguro. Ayon kasi sa malaalamat na kwento ng mga barbero ay noong nagsisimula pa lamang ito sa boxing ay marami na itong insektong natires at naiulam. Kung sino ang nakakilabot na kampiyon na ito, ito'y walang iba kundi ang bato-bato at gwapong-gwapo na sina Tipus Ngitumbua, ang nag-iisang boksingero nakapatay ng 100 langgam sa likod ng bahay nila. Ayon nga po sa prediksyon ng kagalang-galang at walang kayabang-yabang sa katawan na si Silver Boys TV ay sina Tipus na nga daw po ang tatalo at wawasak sa kanyang best friend na si Cuadro Alas. Ito ay dahil iba daw po ang kalibre nitong sina Tipus. Bago kasi ang laban nito kay Casimero ay nagkaroon po ito ng 12 sunod-sunod na panalo at isa lamang po ang maswerteng nakatawid sa 12 rounds, lahat po ay semplang sa inidoro. Binansagan din po itong energy drink dahil bago po ito sumampas sa lona ay 20 pinaghalo-halong Sting, Red Bull, Cobra ang nilalaklak po nito na dahilan kung bakit sobrang tindi at agresibo po nito na para bang mabangis na kambing sa ibabaw ng ring. Nakakatindig balahibo din po ang knockout power percentage ito na meron lang naman po na 91.67%. Kaya naman taas noo at inakala ng mga basher ni Casimero na pupulutin nga sa kangkungan ng angas ng Pinas. Pero ayon nga po kay Casimero, kahit mukhang kapre ang mga kalaban nito, ay ni konti ay di siya nakakaramdam ng takot dito sa batang nemik na sina Tipus Ngitumbua. At ito na nga mga master, May 13 taong 2023 ang paghaharap ng angas ng Pinas at ni Boy Energy Drink sa ibabaw ng lona. Sa umpisa pa lamang po ng salpukan ay nagmistulang mabangis na kambing na si Ngitumbua. Sobrang agresibo nito samantala si Casimero tamang chill lang mga idol. This is a place where he can be more comfortable, stronger. He looks strong. He looks very strong, and at the same time, he doesn't have to cut the weight that he had problems with in the bantamweight. For the defending champion, Philippus Energy Ngitumbua. That's a key term that we have to put out here. Energy. Yes, you're the defending champion, but you are fighting on your opponent's home. Punches. Chin is up in the air. John Riel can time it. Coming up on a minute remaining in the opening round. All fighters looking to trade early and often. Well, let's remember that Felipe also does have that ability to switch. So let's see if he does change that in the second round. Great point. He slaps with those overhand, but I think it's the accumulation of punches that he does damage people or his fighters, opponents. He's trying to protect himself with that shoulder. Ngitumbua. I think John Riel is looking for a big shot to land against Ngitumbua. Ngitumbua trying to unload with that right hand. Staying active with the jab as well. Casimero trying to go to the body but met with that left hook counter by Ngitumbua. Sa pagsapit naman ng round 3 hanggang round 5, mga master, dito ay pinakita na ni Casimero kung sino siya. Pero sadyang malakas at sakunat din pala itong si Boy Energy Drink. Dahil kahit nakakatikim na ito na mabibigat na kamao de gulat kay Cuadro Alas, ay tila ba kinakaya nito ang mga suntok na tumatama dito. With great certainty and he's pressing forward with great defense and smothering John Riel's Casimero's punches. John Riel bobbing, weaving, looking for an opening again. The straight, and I think like Rachel said, investing in that body shot is gonna be a big help for Casimero. But John Riel, He's ranging him. He's finding that distance so he can throw and unload that right overhand. oh, look at some. Yes, Ngitumbua is having a little bit of fun with the crowd and more concerned with the crowd than circling around the ring, bobbing and weaving. And using those jab behind to throw those big shots. Again, body shots and
Oh, nice Oh, shot. overhand. Yes. That's exactly what Casemiro has been waiting for. Oh! Casemiro! Oh, saved by the bell. Pero sa pagsapit ng round 6 mga idol, dito na natsyempohan ni Cuadro Alas ang madulas at makunat na si Boy Energy Drink. Muntik nang maputol ang ulo ni Itumba sa lakas ng counter left hook na pinakawala ni Casemiro. Parang nahilong unggoy si Natipos sa kinain na suntok sa Pinoy. When you put in all that work in that round and they get away with the... Oh! John Real He went out. Tumba is Get that down Tumba on the down. mat, getting counted. His legs are wobbling. Is he gonna come towards the ref? And the defending champion has been knocked down. They're Casemiro! allowing it to go. Casemiro going in for the kill. Casemiro going for the kill. He's trying to get the distance to be able to hit him. Tumba was Tumba's out. covering up, trying to hit him with that. He's trying to save right now by holding John Real Casemiro. He's wobbly. He's wobbly, Nonito. He's just one punch away. Just one punch away. I think an uppercut will do this one. John Real just needs to get that distance to be able to fire his shot. Oh, look at him. Look at him. He's Almost reaching. out on his feet. Almost out on his feet. He's reaching in to try to clinch John Real from hitting him. He tries to get a left hook in, and the barrage of punches that John Real is throwing. The champion just swinging for dear life. His right leg is out. It's barely bending. He is just a punch away, and he has no more power. Pinilit naman na makabawi ni Natipos sa mga sumunod na rounds, ngunit sa huli ay tinanghal pa rin na panalo si pambansang angas ng Pinas via unanimous decision. Maluwag naman itong tinanggap ni Itumba na payakap na lang ito kay Cuadro Alas at napaiyak na lamang ito sa sama ng loob. Ito ay dahil 5 taon palang pinaghandaan at hinintay nito ang laban sa kababayan natin si Casemiro, ngunit sa huli ay nasayang lang ang paghahanda nito. Matapos ang matagumpay na 3 sunod-sunod na impresibong panalo ng tiniguriang Mr. Geng-Geng aka Angas ng Pinas alias Cuadro Alas na may pangalang John Riel Casimero, the Philippine Monster, ay taong 2015 ay dumayo sa bansang Thailand si Mr. Geng-Geng upang isakatuparan ang pagiging 2 Division World Champion nga nito. Sa tagpo na ito mga master ay makakalaban nga po ni Cuadro Alas ang pinuno ng mga kultong kuto at kasulukuyang hari ng mga burikat na walang iba kundi si Amnat Duling-Duling alias The Wrestler Man. Paglalabanan po nila ang hawak noon ni Wrestler Boy Amnat na IBF World Flyweight title. Ngunit sa kasamaang palad nga po mga master ay nadaya at naging cooking show nga po ang naging laban ni Cuadro Alas dito kay Amnat Ruwengrong matapos matalo si Casemiro via unanimous decision. Kahit kitang-kita ang kagulangan at kawalangyaang ginagawa ng taong ipis na to ay nanalo pa rin si Ungas. Sa mismong teritoryo po kasi nito ginanap ang laban sa Bangkok, Thailand, kaya naman malakas po ang loob na gumawa ng di kaaya-aya. Biro mo ba naman, boxing ginawang wrestling ni Impacto? Isama mo pa ang bias at kamag-anak ata ni Amnat Duling-Duling na referee at mga hurado sa naturang bansa na to. Tila ba walang pakialam ang mga ito kahit balibag tuta na ang ginagawang pakikipaglaban nito sa kababayan natin na si Casimero. Bagamat bigo nga po itong si Cuadro Alas na makuha ang pangalawasan ng world title nito, ay di naman po ito nawalan ng kumpiyansa. Bagkus ay kumain pa ito ng maraming kamote at saging na sinabayan pa nito ng 24 oras sa paghahalo ng simento at matinding mind concentration. Para sa susunod nga pong paghaharap nila ni Boy Wrestler ay babasagin nga nito ang ribs nito at gagawing yuping dilata ang pagmumukha nito. At eto na nga mga master, May 25, taong 2016 nabigyan ulit ng pagkakataon si Cuadro Alas na makapaghigante at busalsali ng pagmumukha ng hari ng mga kultong kuto na si Amnat Duling-Duling. Sa pagkakataon na ito ay di na po pumayag ang Boxing Council na ganapin sa Thailand ang laban ni Casimero at Amnat, bagkus ay ginanap po ang laban ng dalawa sa Diamond Court Benji sa bansang China.
Veteranong referee na rin po ang magsisilbing third man in the ring sa magaganap na laban ng dalawa. Kaya naman, dahil dito ay di na po makakapanggulang pa si Boy Wrestler. Round 1. Akala ko pa naman mga master ay nagbago at nag-improve na ng estilo si Boy Kuto, pero ganun pa rin. Walang pagbabago ang Kurimaw. Mahilig talaga sa balibag tuta ang estilo ni Boy Duling-Duling. Round 2 mga master, dahil nga walang pagbabago ang galawan ni Boy Wrestler, basang-basa na po ni Mr. Genggeng ang pormahan nito. Kalkulado at maingat ang mga binibitawang suntok ni Casimero. Naghihintay ng tamang pagkakataon, magarutay ang pagmumukha ng Thai boxer. Sa round 3 mga master ay puro kabalustugan na naman po ang pinagagawa ni Boy Wrestler. Desperado na po ito, kaya naman back to the basic ito sa maduming laruan ito. Parang di marunong sumuntok, tulak at balibag pusa lang ang pinagagawa nito. At eto na nga mga master, sa pagsapit nga po ng round 4, dito na pala matitikman ni Amnat Duling-Duling ang pinakamasakit na suntok na matitikman nito sa talambuhay nito. Suntok na wawasak sa bahay tayo nito mga master. Hey, the battle continues here in round 4. And a good left uppercut to the body from that run, and look him behind the back of the head. And that's all that run, what, he don't mind that stuff. Retaliate. Yeah. Seeing Casimero retaliates and weak spoils of both now. Good jab to the body from Amnat, trying to get the positioning back. Yeah. We fight loose. Oh! Big left hook from Casimero. And he could. And he looks hurt. Oh, he looks really hurt. And he's got up. Surprisingly up and all foot up. I can't believe it. That was... Parang layon na galit si Casimero sa kawawang kuting. Binugbog di alimpungatan nito ni Casimero na para bang wala ng bukas. Di na pinatagal ni Boy angas ang laban, tinapos na rin ito ni Casimero sa pamamagitan ng isang malahalimaw na kidney punch na dahilan upang mamilipit sa sakit si Boy Wrestler man. Down to a millions Williams got raw, but this one here, he looks really hurt, his legs. Amnat's very hurt, but he's throwing back with bad intentions. Yeah. Nice overhand. And he's trying to trip him, He's trying to trip him with his leg. I saw that in that row, man. Yeah. He looks like trying to survive. I tell you what, man, and he's after him. And the Filipinos trying to take out a year of frustration or after what happened in Thailand, and he's taking out net run. Good right to the body. And he's definitely Casimero is not trying to be hold on, and he won't be denied. And a good body shot, he's down again. To the body. Woo-hoo-hoo-hoo. And the champion is down. Up out of his seat. And you don't look like he's gonna get up. Is he gonna get up? Now the fight's been waved off by Tony Reeks. And we have a new IBF flyweight champion of the world. And what a shocker upset of the year going on along with Uchiyama getting beat.
Dahil nga po dito ay napaiyak na lang po ang pamilya ni Amnat Rueng-Rueng dahil sa masaklap na sinapit nito mula sa mga kamay ni Mr. Geng Geng. Mula nang matalo ito kay Casimero, tila ba nakarma na ang impakto dahil 6 na sunod-sunod pa ang naging talo nito. Samantala, sa kabilang banda naman na si Casimero ay tila ba mas lalo pang lumakas ito dahil nagawa pa nitong maging 3 Division World Champion matapos nga pong matalo nito si Kulani Tete. Ano po masasabi nyo dito sa video natin ngayon mga idol? Magbigay ka po ng pinakabrutal na alam mong opinion at pag-uusapan po natin yan sa comment section. Salamat!